Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. PBBM kontento sa mabilis at maayos na pagtatayo ng school building mula sa nasunog na gusali sa QC. Yan ang MBC TV Network News ni Leth Narciso. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong gusali mula sa dating nasunog na school building sa San Francisco National High School sa Quezon City. Kasama sina DepEd Secretary Sani Angara at DPWH Secretary Vince Dizon, binisita ng Pangulo ang Dao Building. Kung dati ay 2 palapag lang ito, ginawa ng 4-story ang bagong tayong gusali para madagdagan ang mga silid-aralan. Kaya mula sa dating 10 classrooms, naging 36 classroom building na ito. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bagay ito dahil hindi na nagdo-double shift ang mga bata na nakakauwi ng mas maaga at maging ang mga guro ay hindi na ginagabi. Ibinida rin ng Presidente na mabilis na natapos ang construction ng proyekto dahil mula sa orihinal na target na 12 buwan ay inabot lamang ng 8 buwan ang pagtatayo kaya umabot sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Nais kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. At ito, may panibago, may sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit. At inspeksyonin nyo na mabuti. Baka sasabihin nila, AI na naman ako nandito. Pero tingnan ninyo na mabuti, makita ninyo gaano kaganda ang ating bagong classroom. And I'm very, very happy to see that the students are already using it. Kasabay nito ay sinilip rin ni Pangulong Marcos ang Henry C. Senior Hall na donasyon naman ng pribadong sektor. Mayroon itong 24 na silid-aralan. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Palasyo, tinawag na basura ang pahayag sa testimonya ng 18 dating bodyguards ni Zoldico. Tinawag ng Palasyo na basura ang ilang pahayag kaugnay ng testimonya ng 18 dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Zoldico, na anila ay hindi makakatayo sa korte dahil sa umano'y pabago-bago at hindi magkakatugmang detalye. Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to, na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.